magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide
nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka antukin ka DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Webes. At ngayon ay November 20, 2025. Ang bilis talaga na araw. At oras na rin po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa laporan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayang dagat. Ganyan pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparegire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. ICI, teka muna sa kaso versus 3 senador. Todo balita. BIR inireklamo na inaabuso LOA. Todo balita. Paralympic gold medalist pumanaw sa edad na 28. Todo balita. Balita sa Lucas Bersamin, pumiyok na hindi nag-resign kundi pinalayas. Todo balita. Balita sa Bayong Dagat, Popleo, The 14 kinundin na kalupitan ng US sa mga migrante. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, LGU at Bureau of Alternative Education inilunsad ang project niya para sa ALS learners. Todo balita. Municipal Agriculture Office at DAB FAR nagsagawa ng monitoring at production inspection ng salt refinery sa Mangaldan. Todo balita. Suporta at serbisyong pag-agrikultura mas pinalakas sa farmers meeting. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Maantala ang paghahain na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga kaso laban sa 3 dati o kasalukuyang senador. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, nitong Miyerkules, muli nilang sinusuri ang kaso dahil sa ikalawang affidavit ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. We are evaluating everything because of the affidavit of Yusek Bernardo, so we are studying that, pahayag ni Reyes. Noong November 13, sinabi ni Reyes na hindi bababa sa 3 dati o kasalukuyang senador ang kanilang irerekomendang sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman.
nitong linggo kaugnay ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Samantala, naniniwala si Reyes na isang turning point ang pagsasampa ng kaso kay dating Congressman Saldico at ilang opisyal ng DPWH kaugnay sa 289 milyong flood control projects sa Oriental Mindoro na bahagi ng unang rekomendasyon ng komisyon noong September. Hihilingin ang Office of the Ombudsman ang pagkansela sa pasaporte ni resigned ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico at ang paglalabas ng Interpol Red Notice para mapabalik ito sa Pilipinas. Ito ang kasunod na hakbang ng Ombudsman matapos isampa sa Sandigan Bayan noong Martes, November 18 ng kasong graft at malversation laban kay Ko, ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga opisyal ng SunWest Corporation dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Sinabi ng Assistant Ombudsman Miko Clavano na oras na inilabas na ang arrest warrant laban kay Ko, maaari na itong gawing basihan para kansilahin ang kanyang pasaporte at humiling sa Interpol Red Notice. On the basis of the warrant, marami po tayong remedies. Pwede po tayong humingi sa korte na kansilit ang passport ni Saldico. Pag nakansel yan, mas malimit na po ang kanyang galaw. Hindi na siya makikibiyahe from one country to another country, pahayag pa ni Clavano. Samantala, mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na siya mismo ang nagbitiw sa pwesto. Ayon kay Bersamin, nakatanggap lamang siya ng tawag nitong Lunes, November 17, na nagsasabing kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Hindi naman niya tinukoy kung sino tumawag, ngunit hindi umano ito mula sa Malacanang. I did not resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell I had to go as the Executive Secretary. The call was not from Malacanang, ani Bersamin sa isang television interview. Itong Lunes na hapon, inanonsyo ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro ang pagbibitiw ni Bersamin pati na ni Budget Secretary Amina Pangandaman bilang delikadesa matapos masangkot sa flood control scandal. Noong Martes, sinabi niyang pumunta siya sa Office of the Executive Secretary upang kunin ang kanyang mga personal na gamit at gumawa ng sulat na kinikilala ang prerogative ng Pangulo. Inihayag ni Department of Education Secretary Sani Angara na wala siya nakikitang dahilan para magbitiw sa pwesto. Ayon kay Angara, nitong Miyerkules, hearsay lamang umano ang mga akusasyon na nakakatanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Hindi siguro ako magre-resign kasi hearsay lang yung nasa akin tapos wala pang specific accusations anang kalihim. Walang mention of any transaction or anything. So, kung sa korte yan, ibabasura yan, di ba? Dagdag pa niya. Matatandang idinawit ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo si Angaras na kabilang sa mga nakakatanggap na umano'y kickback mula sa goals o substandard projects. Sinabi rin ni Bernardo na tumatanggap ang dating staff ni Angara na si DepEd Undersecretary Tribe Olivar ng 12% deliveries mula sa mga proyekto. Si Angara ay dating chairman ng makapangyarihang Senate Committee on Finance Committee mula 2019 hanggang 2024 hanggang sa talaga ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim ng DepEd noong July 2024. Bilang chairman ng committee, siya ang namumuno sa pagtalakay ng pambansang budget kabilang na ang Bicameral Conference Committee kung saan sinasabing talamak ang mga budget insertions.
Pumanaw na ang Australian Paralympic gold medalist na si Paige Greco sa edad na 28 dahil sa biglaang medical episode sa kanilang tahanan sa Adelaide. Si Greco, unang gold medalist ng Australia sa Tokyo 2020 Paralympic Games, ay kinilala ng pamilya bilang isang mabait at determinado atleta na labis nilang ipinagmamalaki. Nagsimula siya sa track and field bago lumipat sa cycling noong 2018 kung saan agad siyang nagwagi ng World Championship titles at World Cup medals. Sa Tokyo, nagtala siya ng bagong record sa Women's C1-3, 3,000 individual pursuit at nagawin ng 2 bronze sa road at time trial. Bagamat hindi nakasama sa Paris 2024 dahil sa health issue, muling bumalik si Greco at nagawin ng bronze sa 2025 para Cycling World Championship sa Belgium. Nagpugay sa kanya ang sports community at inilarawan siya ng Cycling at Paralympics Australia bilang isang extraordinary athlete na iiwan ng pamana ang kanyang kabutihan at determinasyon. Karagdagang balita sa Bayong Dagat, muling binatikos ni Pope Leo XIV ang patakaran ng administrasyon ni US President Donald Trump. Kaugnay sa umano'y hindi makatarungang pagtrato sa mga migranteng matagal nang naninirahan sa Amerika. Ayon sa Santo Papa, may karapatan ang bansa na magtakda ng patakaran sa pagpasok ng mga dayuhan, pero hindi dapat nawawalan ng dignidad ang mga 10 hanggang 20 taon ng maayos na namumuhay sa migranteng Amerikano. Hinimok din rin niya ang publiko na pakinggan ang US Conference of Catholic Bishops na nananawagan kamakailan sa administrasyong Trump na tapusin ang klima ng takot sa hanay ng mga migrante sa Amerika. Tinukoy rin niya ang karahasan sa Nigeria kung saan parehong Kristiyano at Muslim ang naging biktima ng terorismo at hidwaan sa pagkontrol ng lupa at pang-ekonomiyang interes. Sa ating mga balitang lokal, abot sa 300 magsasaka sa Pangasinan na nakisa sa Provincial Corporate Farming Rice Production Field Day and launching ng palay procurement project ng pamahalang palalawigan katuwang ang Office of the Provincial Agriculture sa Barangay Asin East, Malasiki. Layunin ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III na palakasin pa ang rice production sa lalawigan at iangat ang kita ng ating mga magsasaka. Matatandaan ay pinangako noon ni Governor Gico ang pagbili ng mga palay sa mga magsasaka bilang bahagi ng suporta sa kanila. Samantala, inilapit ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, katuwang ang Provincial Health Office, ang libreng serbisyong